Kumusta kayo mga idol? So, andito na naman tayo. Ito at meron tayong maintenance and upgrade ngayon na solar setup. So, ang i-maintenance natin dito, nagkaroon ng problema si Sir sa kanyang harvest. So, nawala daw bigla yung kanyang harvest ng kanyang solar setup. At the same time, mga idol, i-upgrade na natin yung kanyang battery from lead acid to LiFeO4. So, panoorin nyo maigi. Baka magkaroon kayo ng idea dito at meron kayong matutunan. Kaya, let's go. Simulan na natin to mga idol. Welcome back idol, mga kasolar. Andito na naman ang inyong lingkod, Glenn Lejano, ang inyong guide sa solar renewable energy. Kaya tara, matuto na naman tayo. Magre-rescue muna tayo mga idol ng isang solar setup na wala nang nagme-maintenance, wala nang nagsusupervise na solar installer niya, no. Kaya ito, butit nakita tayo ni Sir sa ating pagbablog. So medyo malapit naman tayo sa kanya, kaya agad nating pinuntahan dahil magsa-summer na at talagang kailangan nila na gumana yung kanilang solar setup. Natin. So mag-unboxing muna tayo ng baterya mga idol. I-check natin kung tama ba yung na-order ni Sir na baterya. Kasi baka mamaya pang 12 volts ito. So made-delay yung ating gagawin dito mga idol. Kaya kailangan nating ma-check muna bago tayo gumalaw sa pinaka main event. Ayan. Testerin natin. So 26.3 volts. Okay, tama. Goods. Tama yung kanyang reading. So proceed tayo sa solar setup ni Sir. So itong nilang solar setup talagang nakarehas pa, no? Kaya lang medyo natambakan ng mga gamit. Tapos medyo maalikabok na rin. Medyo makapal-kapal na yung ganyang alikabok. Ayan, so ang ginamit nila dito is Snadi 24 volts. One solar na MPPT, lead acid na battery. Ayan, so kailangan muna natin tong i-cleaning mga idol bago natin simulan ang maintenance. Troubleshoot at saka upgrade ng baterya. So kailangan muna natin tong baklasin mga idol. Itanggal muna natin tong inverter para malinisan natin yung loob niya. Medyo makapal-kapal na kasi yung alikabok. Mahirap kasing mag-maintenance mga idol kapag yung i-maintenance natin ay madumi, dahil baka mamaya doon pa tayo magkaroon ng problema. May kabigatan talaga ang Snadi na toroidal. Ayan, oh. Ang kapal ng alikabok mga idol. Pero yan, ilang taon na walang maintenance. So tayo pa lang ang magma-maintenance na supposed to be ay gagawin ito ng siyempre installer. So ayan, napakapal ng alikabok sa loob mga idol. So kung tao ito, sigurado malamang magrereklamo to at hirap na, no. Biruin nyo, 24/7 na umaandar, ilang taon na ganyan yung kanyang estado, no. Brushin natin dito sa kanyang fan mga idol, kasi napakapal talaga ng kanyang alikabok. Sabayan natin ng blower para at least maibuga yung alikabok sa loob, no.
Yan, tamang brush lang dito. At least matanggal man lang alikabok ng mga namuo. Grabe kasi. Lalo na dito sa kanyang fan mga idol, napaka-importante na matanggal yung alikabok dito. Kasi once na nag-accumulate yung alikabok dyan sa fan ng ating mga inverter, hindi magiging pantay yung ikot ng fan natin at pwedeng mag-wobble, no? Hindi mamamaximize yung ikot ng fan para mapalamig yung ating inverter. Yan, so tapos na tayo dito mga idol, malinis na. Pwede na ulit magtrabaho sa may-ari. So kakabit na lang natin itong wire ng kanyang LCD. Ay, Diyos ko. Laglag ang mattress ko dito mga idol. Napakabigat talaga basta toroidal. Ayan. So ikakabit na lang natin tong wire ng ating mga inverter para ma-testing. Okay. So dyan na muna. Ganyan din lang siguro. So next natin tong baterya. 4 na lead acid. So mag-isa pa man din tayo. Nasa trabaho yung ibang mga tropa. So ito ang problema mga idol, no? Pagka yung espasyo na naglagyan natin mga baterya ay medyo gipit. So medyo hirap yung magme-maintenance. So ito kailangan nating tanggalin yung baterya mga idol kasi magpapalit na si client ng baterya from lead acid to LiFeO4 dahil yun daw ang napanood niya sa ating video. So totoo naman, kung meron kayong budget, syempre mag LiFeO4 na kayo. Kung gusto nyo ma-maximize yung performance ng inyong mga solar setup, nire-recommend ko talaga ang LiFeO4, no? So huwag kayong mag-alala mga idol, yung mga aparato or mga nakikita nyo dito ay ilalagay natin sa ating product section para kung gusto yung bumili ng mga ganitong materials ay pwede kayong maka-order sa mga trusted na pwedeng pagbilihan. Siya nga pala mga idol, kung bago kayo dito sa ating channel at interesado kayo sa mga ganitong klaseng video, huwag nyo sanang kakalimutang mag-subscribe mga idol para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin. Kung marami kayong matututunan dito mga idol, lalo na sa pagdi-DIY. Patay tayo na ito. Baka hindi pumantay yung timbangan natin pag pinilit natin ito mga idol. Wala kasi mga tropa natin nasa kabilang side. Emergency ito. Kaya mag-isa lang tayo dito. Ano si kuya? Tawag tayo ng backup. Kuya? Ayaw, di ma. Ya. Tayo dyan. Magbubuhat tayo mga boys. So no choice tayo mga idol. Kailangan nating sarilihin ang trabahong ito. Katigo. Ito. Nagtagtag sumpay dati na napay sa dali pa. Uy. Gawin may sanang ka. Nay, okay na.
Okay. Whew. So, sunod natin itong 24 volts na LiPo4 battery na Pony. So, 200 AH ito mga idol. Ayan o, ganyan siya kalaki. So, isang dangkal. Laki, no? So, dito naman, dalawang dangkal. So, ganyan kalaki yan. Parang isang baterya ng truck, mga idol. So, diskartehan na lang muna natin kung paano natin mapapadali yung trabaho natin dito nang hindi tayo masyadong nahihirapan. Dahil nga mag-isa tayo ngayon. Dito muna. Yeah. Okay, so okay nang lahat mga idol. Sa battery, okay na tayo. Goods na tayo dyan. Inverter, so okay na, malinis na. So try natin i-on. Makapag-troubleshoot na tayo. Yes, sir. Ma'am? Maya? Ma'am, i-set ko lang yun. Dito naka-video ka? Ma'am? Naka-video ka? Ayun ma'am. Vlog-vlogan lang. Vlog-vlogan lang ma'am. Ginangin na ko ron. Ma'am? Okay lang. Uy. Uy, ang tanong advertise sa pakalit eh. Baka mauso na ang solar dahil ang mahal ng parigate. Di ba? Ano ma'am? Marami naman ang nakapasola kayo tao. Oo. Yun lang, mahal lang ang maintenance. Maintenance na lang tayo. Battery lang talaga. Nakilang years na yan ang solar din. 2 years na. 2 years, 23. 23. May reset siya, no? Kailangan may set yung ano niya sir. Yun ang magandang camera ko, yung camera, sir. Ayun lang. So may problema tayo dito mga idol. May voltahe pero walang amperyahe. So na-check na natin yung breaker, okay naman, all goods. Ang check na lang natin yung solar panel sa itaas. Dala tayo ng MC4 just in case. So ito yung naging problema sa kanyang Y connector. Matanggal. Pagka nagto-troubleshoot kayo dito sa mga solar panel, mga idol, isara nyo muna yung inyong mga breaker, no? Para maiwasan yung short circuit kasi nag-arcing. Okay na? Kaya i-check ko na lang po ma'am. So yun na natin to. Okay na. Ha? Okay na sir. Ka-charge na? Oo yun. Ay, oo, Ka-charge yun na. o. Yun yung normal na o. Kasi Oo. kahapon parang nagbibiling. Oo, di ba? Parang abnormal siya na pasok ng kuryente. Yung pala ang sira nila. Pwede nang buksan? Ay, hindi pa? Oo, pwede na. Pwede na. Pwede na yan sir. Tama, makapagsola. Ano ka mo? Marami din yung maraming palikulan na. Tapos namin kaya sinulit namin kagabi kahit makuha. Okay na. Kaya no, kahit Pinatay mo ba ito sir? yeah. Yung inverter, pinatay mo kahapon? Oo. Ah, okay. Kasi kako baka kainin nyo na kainin
Okay. Yan na, ilaw na. Kahapon tinesting namin yan. Ayan, may load na. Yung TV naka-electric pa doon, malakas 65 watts Sige, testing mo, sir. Nabuksan ko na lang Oo. sa TV. Ayan, so inverter natin mga idol, malinis na. Yung harvest natin, meron ng voltage, meron ng amperyahe. So nagcha-charge na ng maayos yung solar setup ni sir. So sa ngayon mga idol, pinagte-testing na lang natin siya ng load bago natin iwan, no? Para siguradong walang aberya. So job done na tayo dito mga idol, okay na. So ito yung ating MPPT 161 watts yung harvest natin. So itong ating inverter 24 volts 3 kilowatt, okay na, malinis na. Battery natin is Pony Energy 24 volts 200 Ah mga idol. So tapos na tayo dito. Thank you Lord.